Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta? So pag-usapan natin ang ginawa ni Aimee na kinukonsider ng mga Duterte diehard supporters at mga gustong pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos na pasabog. At maituturing nilang alas. Siyempre, ikaw ba naman, no? Ang hina na ng mga utak nila. Kaya madali nilang maisip na kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagsiwalat na si PBBM ay bangag, ay adik. Akala nila paniwalaan sila ng taong bayan. Pero ang turn of events ay hindi makapaniwala yung iba. Alam ko sa pakiramdam ko ngayon, nagtatanong sila, grabe, pinasabog na ni Aimee na adik, bangag, nagdodroga ang kanyang kapatid, pero bakit hindi magawang magalit ng Pilipino sa Pangulo? Instead, nakakuha pa ng suporta at simpatya. Kasi, pwede nating i-apply na they cannot put a good man down. Hindi nila kayang pabagsakin ng Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga, the more na binabanatan, the more na sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos, parang may milagro na nangyayari. Instead na magalit sa kanya ang taong bayan, maniwala sa mga paninira laban sa kanya, lalo pang naging matibay ang suporta, pagmamahal at tiwala ng taong bayan sa kanya. Ganun yun po ang divine intervention. Now, balik tayo sa mga pinagsasabi ni Aimee. Hindi po si PBBM ang sinira niya, kundi sarili niya at ang pamilya niya. At blessing in disguise na ginawa niya yan sa harap ng Iglesia ni Cristo. Kasi maraming mga INC na denial. O hindi, kami nakikisali sa politika. Nagrarally lang kami para sa kapayapaan, pananagutan, katarungan, or transparency, accountability, and justice. Pero balikan natin ang aksyon ng Iglesia ni Cristo. Kung totoo na para po sila sa kapayapaan, kung para po yan sa rally para sa kapayapaan, transparency and accountability, bakit noong January, nagkaroon din po sila ng tinatawag na rally para hindi ma-impeach si Sara Duterte? Di ba yung impeachment ay proseso din po yon ng transparency and accountability? Si Sara Duterte impeached na sa House of Representatives. Nagkaroon po ng sarswela sa Senado sapagkat gusto nila hindi matuloy ang proceeding. Na hindi natin maiintindihan bakit ang mga kaalyado niya takot na takot ituloy. So ngayon, ipagmamalaki ng INC, they are for peace, accountability, and transparency. Parang hindi naman ata magka-coincide at mahirap ata i-reconcile. Now, balik tayo sa sinabi ni Aimee. Ganito po yon. Si Marcoleta nagsalita, si Aimee nagsalita, at iba pang mga personalidad kasama ang mga pastor nagsalita. So, kung transparency and accountability, bakit napunta sa paninira sa pagkatao ng presidente? Ito na ba ang version o ang ibig sabihin ng peace, transparency, and accountability? Ang hayaan ninyo makapagsalita si Aimee sa entablado, sa harap ng inyong mga miyembro para sirain, paratangan, akusahang bangag at adik. Hindi lamang ang Pangulo, pati ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Kaya no wonder na instead of 3 days, ang rally ng Iglesia ni Cristo naging 2 na lang. So ibig sabihin po yun, wala silang paninindigan. Hindi nila kayang ituloy sapagkat nahihiya sila sa kanilang mga sarili. Or ito po ay drama lamang para po makampante yung mga tao at hindi magbantay. Actually, mga kamunting tinig, mas lalo pong nagbabantay ang taong bayan dahil wala pong may gusto
na majority ng mga Pilipino na palitan ang Pangulo at iupo si Sara Duterte sa pwesto. Ang ginawa ni Amy ay ang pagsira ng kanyang pamilya. Kaya makukonsider mo na si Amy ay isang version ng babaeng Cain. Okay? At ganito po, nagsalita po ang ating mahal na Congressman Sandro Marcos na parang ang asal ni Amy ay hindi asal ng tunay na kapatid. Nakakahiya ang galaw ni Amy kagabi. Alam niyo kung bakit? Walang mag-aakala na gagawin niya ito dahil po sa politika. Actually nga, kahit si Professor Clarita Carlos ay nag-comment, this is a greatest tragedy in political setting. Kasi bakit? Si Amy po ang example ng isang politiko at nagpatotoo na kayang sirain ang pamilya para lamang makuha ang ambisyon sa politika. Si Amy nilamon ng inggit at galit sa kanyang kapatid. May balita nga na gusto ni Amy maging advisor ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema may asawa ang Pangulo. So, ibig sabihin, parang nararamdaman ni Amy na naitsapwera siya sapagkat umaasa siya. So, balik tayo sa mga speeches ni Amy. Hindi po yun transparency, accountability, at para sa kapayapaan. Yan ay malinaw na isang destabilization, malinaw na ginagalit ang taong bayan para mag-aklas laban kay Pangulong Bongbong Marcos at magkaroon ng pagbabago ang gobyerno sapagkat iupo nila ang kanilang dakilang piniling manunubos na walang iba kundi si Sara Duterte. Pero katawa-tawa, instead na magalit ang taong bayan, abay, nagsilabasan ngayon ang mga baho ni Amy na kung saan, mga kamunting tinig, siya pala itong may history ng pagiging adik ayon po sa kanyang ama. Mayroon pong history ng pagpatay kung matatandaan po natin ang kaso po ni Trajano. So, yung aksyon ni Amy para po pa yan sa kabutihan ng bansa? Hindi. Diyan ay nagpasulsul siya, nadala siya ng kanyang emotion, no? Kaya ngayon magpa-post po siya sa kanyang Facebook ang about sa kapatid. Pero ang totoo, the damage is already done. Ni mga kamunting tinig, hindi nga kayang ipagmalaki ng INC ang speech ni Amy. Binura nga doon po sa YouTube channel ng Iglesia ni Cristo. Kasi wala nga po doon sa kanilang hinuha na yun ang sasabihin. So that's part of the Holy Spirit moves na makilala ng taong bayan kung sino itong mga nagbabalat kayo na para sirain ang Pangulong Bongbong Marcos. At ito pa, mga kamunting tinig, delikado. Alam mo kung bakit? Papalibutan nila ngayon yan si PBBM. Papalibutan nila si PBBM at wala na silang alas na ilalabas, kundi assassination. Hindi naman natin na pinagbibintangan, pero wala na Kung baga nabasa na sila, so papaliguan nila ito. At darating ang panahon na isipan nilang ipapatay ang presidente. Pero alam na po ng sambayan ng Pilipino kung ano ang mangyari sa Pangulo, abay, alam na ng taong bayan kung sino po ang may pakana, kung ano po ang motibo, ano po ang dahilan, kasi ililink po lahat yan ang intelligence report. Kaugnay po sa mga destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So, ang pasalamatan lang natin na nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos at nananiwala sa kanyang gobyerno, alam mo kung bakit? Nabunyag ang dapat nabunyag. Yung mga puting ahas, si Amy, 'di ba? Yung mga connection ni Amy. So, ibig sabihin from the very start, bahagi po talaga sila ng gusto pong magpabagsak sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung manira ng kaayusan, katiwasayan
ng ating bayan. So nakapattern po yan eh. Magpapakalat sila ng propaganda sa pamamagitan po ng fake news. Gagawa sila ng mga aktibidad na kung saan hahaluan ng mga suspicious or yung tinatawag na secession group. So ngayon, ang tanong ko sa Iglesia ni Cristo, hindi ba kayo nahiya sa ipinaggagawa ng inyong mga leader? Mag-isip-isip kayo. Huwag kayo makibahagi sa kasaysayan na nanggugulo sa kaayusan ng ating bansa. Ang pagtatantrum, ang pagpapasabog na parang mas malakas pa yung utot na ginawa ni Aimee, wala pong epekto yan sa pagiging Pangulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Patuloy ang kanyang trabaho. Nandito tayo na sumusuporta sa kanya. Patuloy, Mr. President. You are on the right track. You have a majority support from the Filipino people. Si Aimee, lubog na yan. Papaniwalaan niyo ba ang kanyang mga kwento? Tandaan po ninyo, si Aimee, dahil sa kanyang pagiging balimbing, muntik nang matalo yan. Kaya gusto-gusto nila pabagsakin ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po concern ang ginawa ni Aimee. Gago lang, gaga, tanga at abnormal ang mag-isip na yun ay concern niya sa kanyang kapatid. Kung concern niya sa kanyang kapatid, pwede niyang kausapin. Pero bakit pa niya pinahiya? Wala naman siyang ebidensya na saan? Laway. Kaya magtatanong tayo, susugaban natin yung sabi ni Congressman Sandro na ang kanyang asal ay hindi asal ng tunay na kapatid. Kaya dapat, no? Kasi mag-ikaiba man talaga yung muka. Hindi man talaga sila magkamuka. Mahaba man talaga ang kanyang baba. So, ganun po mga kamunting tinig. Hindi na tayo magtaka. Kung the more na sinisira ang Pangulo, the more na mas minamahal siya ng sambayanang Pilipino. That's a divine intervention. Dahil po ang Pangulong Bongbong Marcos naging Pangulo ng ating bansa because of divine justice.